Utos ko. Anak, Anaya, tulungan mong kapatid mo mag-empake. Uuwi tayo ng probinsya? Hindi siya nagtanong kung ba't kinuha ko na yung malit na lameta at sinimulan ng mag-empake. Wala pang ilang minuto natapos na ako at sakto ring pagpasok ng kambal sa kwarto. Tapos na kami, Mama. Sabay na sabi nila. Let's go. Pag-aya ako pero bago muna kami umalis, kumuha ko ng tinapay at biskwit na kakainin ng kambal. Nasa kusina lahat ng katulong kaya hindi nila malalamang aalis kami. Ito na lang munang kainin ninyo, ha? Tumango sila. Paglabas ng gate, agad kaming nagpara ng taxi. Sa bus terminal po tayo, sabi ko sa driver. Mama, nakauwi na po ba si Papa? Hindi pa. Bakit? Pagsasinungaling ko. Para narinig ko po kasi siya kanina eh. Patawad. Kung sa pangalawang pagkakataon, ilalayo ko kayong muli sa Papa ninyo. Isang araw na ang lumipas, simula na makauwi kami. Sa loob ng isang araw na yon, wala man lang ako natanggap na text or tawag galing kay Eros. Pero hindi ko na inintindi pa yon. Marami na kaming ginagawa ngayon dahil last night na ni Mama bukas. Ngayon, na rin ako uuwi, ang panganay nilang kapatid na galing pa na ibang bansa. Elena, ako muna magbabantay sa mami mo. Kumain ka muna roon. Nilingon ko sa tita. Yung kambal po, kumain na po ba sila? Tanong ko. Tumango naman siya. Kasabay nilang kumain sina Arnold at Lara kanina. Sagot niya. Tipid naman ako napangiti. Sige po, kayo na po muna ang bahala rito. Tumayo na ako at tumungo ng kusina para kumain. Konti lang kinain ko dahil di naman ako parang gutom. Mama! Hingal na hingal, lumapit sa akin si Anika. Lumuhod ako pa magbantay kami at pinunasan ng pawis sa noon niya. Ano bang ginawa mo at pawis na pawis ka? Tanong ko rito. Pwede po ba kami sumama kay Tito Arnold? Paalam niya at di sinasagot ang tanong ko. Saan siya pupunta? Hindi ko po alam eh, sagot naman niya. Okay, sige. Sumama na kayo ng kapatid mo? Niyakap naman niya ako. Thank you, Mama. Umibali na siya sa akin at tumakbo na palabas ng kusina. Umiling na lang ako at tinuloy na ang paghuhugas ko. Mag-usap nga tayo? Ani Lara na makapasok sa kusina. Tinapos ko muna ang pagpupunas sa plato pagkatapos ay umupo sa katapat niyang upuan. Anong pag-uusapan? I ask. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin na ibang trato sa'yo ng nanay ni Eros? Seryosong tanong niya. Umiwas naman ako ng tingin. Nasabi na rin sa akin ng kambal na miss na sila sa napagbuhatan ng kamay noon. Mabilis ko naman siyang tinignan. Sinasabi ko na nga ba't sa kanya galing yung mga pasa ng kambal eh? Bakit mo hinahayaang gawin sa inyo yon? Tanong pa niya. You mean, dapat ba gawin ko rin sa kanya yung ginagawa niya sa amin? Parang gano'n na nga. Hindi siguradong sagot niya. Alam mo, minsan ang pumasok sa isip ko yan, pero tuwing naiisip kong mawian siya, naalala ko yung sinabi sa akin ni Mama na kahit kano pa kasama siya isang tao, piliin mo ring mabait para sa kanya. Natahimik naman siya sa sinabi ko. Ganon? Mahina akong natawa. Tara sa labas. Anyaya ko at paglabas namin, di ba ganon karami yung tao? Sari tayo ng bingo. Sabay hila sa akin papalapit doon sa naglalaro ng bingo. Marunong ka ba maglaro? Tanong ko sa kanya. Hindi, pero kasama naman kita kaya turuan mo ko. Malawak ang ngiti niya. Sira, hindi rin ako marunong maglaro niyan, sabi ko. E di sa kanila tayo magpaturo kung ganon. Sabay na kaming umupo sa bakanting upuan at saka kumuha na siya ng mga bingo cards. Ate, paano po maglaro nito? Tanong po sa harapan namin. Hinintayin ko may sabi na numero tapos kung ano yung lumabas na numero, yun yung tatantusan nyo. Paliwanag niya. Paano ka naman po mananalo? Tanong pa ni Lara. Kunwari itong numero, 6, 17, 1 at 23. Naging maliit na kahon, di ba? Yan ay yung sinasabing bingo. Sagot ng babaeng kaharap namin. Nakikinig lang ako sa mga paliwanag niya hanggang sa mag-umpisa na kami sa paglalaro. Elena, look! Malapit na akong bumingo. Pasigaw na bulong niya sa akin. Mahina ako natawa at napailing na lamang. At sobrang saya niya nang banggitin na yung number na nagsisilbing bingo niya. Ang galing! First time ko maglaro tas nanalo agad ako? Malawak ang ngiting usal niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng paglalaro, natanaw ko ng tricycle ni Arnold. Nandyan na si Lalabs mo. Pangaasar ko kay Lala na agad namang pinamulahan ng pisngi. Elena, shut up ka nga. Saway niya sa akin pero halata namang gustong gusto niya. Wait,
Yan na ba yung tita nyo nanggaling sa ibang bansa? Tukoy niya kay Tita Maribeth. Yeah, siya yung panganay na kapatid nila mama. Sagot ko. Hello, yung mukha niya, nila Tita Mariel at Tita Maris. Sabi niya habang nakatitig kay Tita Let. Puntahan natin sila. Sabi ko, sabayhin nila siya patayo. Di pa nga ako nag-e-enjoy eh. Reklamo niya pero hindi ko to pinansin. Mama, kamukha po niya si Mama Lola. Salubong sa akin ni Anika. Nginitian ko na lamang ito at saka bumaling kay na Tita Let. Tita, tulungan na po namin kayo. Kukunin ko na sana yung hawak niyang bag nang bigla ko nitong yakapin. Niyakap ko rin siya pabalik nang marinig ko siyang sumisinghot. Hinagod-hagod ko naman ang likod niya. Ano ba yan? Nakakahawa naman yung pag-iyak niya. Ang mama mo, iniwan na tayo. Iniwan na ako ng kapatid ko. Hagulhol niya. Nang mahimasmasan siya, inaya ko na siyang pumasok sa loob. Pero nang pagpasok niya, agad siyang tumakbo sa kabaong ni mama at muli na namang umiyak. Lalapitan ko na sana siya kaso naunahan ako ni Tita Maris. Tumungo na lang ako sa kwartong tutuloy ni Tita at iniyaan na lamang silang dalawa roon. Pagkatapos kong mailagay ang mga gamit ni Tita sa kwarto, tinungo ko naman ang kwarto namin ng kambal at dadatnan ko sila roon habang kalaro sa Lara at Arnold. Alis muna kami ng Tito Arnold ninyo ha? Tumango na lang ang kambal at saka sabay silang lumabas. Mama, okay ka lang po? Lumapit sa akin si Anika at nag-aalala akong tinignan. Lumuhod naman ako, saka hinaplos ang pisngi niya. Oo naman, okay lang si mama. Sabi ko at saka pilit na ngumiti. Are you sure po? Nakangiti akong tumango. Mama, huwag ka po masyado magpagod ng sarili mo ha? Look at your eyes po, laki na ng eye bags mo. Si Anaya habang hinahaplos ang pisngi ko. Okay, noted po. I love you, kambal. At dahil sobrang maalalahanin. Love ka rin po namin, Mama, sabay na wika nila. Humiwalay na ako sa kanila at saka inaya na silang lumabas. Maglaro na muna kayo sa labas at doon na muna kayo kay Lola Net ninyo, sabi ko sa kanila. Tumango na lamang sila kaya't lumakad na ako papalapit sa pwesto ni Tita at umupo na sa tabi niya. Alam mo ba kung saan galing ang pangalan mo? Pambabasag ni Tita ng katahimikan. Nakatingin lamang ako sa kanya at hindi nagbitaw kahit isang salita. Yung Elena, galing yun sa pangalan ng mama mo. Usal niya. Paano po? Elena po ang pangalan niya. Tanong ko. Yung Elena mo, nakuha mo sa huling pangalan niya. Kapag natapos ang babang luksa ng mama mo, gusto niya bang sumama sa akin sa Australia? Natigil na naman ako sa sinabi niya at mabilis ko siyang nalingon. It's okay kung ayaw mo. I understand naman eh. Tuloy niya. Pag-iisipan ko pa po, sagot ko. Okay, pero kung ano man ang magiging desisyon mo, it's okay kung ayaw mo. I understand naman eh. Tuloy niya. Pag-iisipan ko pa po, sagot ko. Okay, pero kung ano man ang magiging desisyon mo, ayos lang sa akin. Itian ko lamang siya at tumingin ulit sa kabaong ni mama. Matapos ang 2 araw, dumating ang araw kung saan ihahatid na namin si mama sa huling hantungan niya. Si Lara ang umalalay sa kambal dahil nilalayan ko si Tita Let samantalang si Arnold ay kay Tita Maris. Pareho kami ni Tita Let na halos hindi na makahinga dahil sa kakaiyak namin. Wala na. Tuluyan na kaming iniwan ni Mama. Masakit man pero kailangan naming tanggapin. Na makauwi na kami may konting kainan at pagkatapos nagpadasal muna kami. Tita Let, tawag ko sa kanya. Nakapagdesisyon na po ako, ani ko. What is it? Sasama po kami ng kambal sa inyo? Sabi ko. I'm glad to hear that. Teka, tatawagin ko muna yung assistant ko para naman asikasuin ang passport ninyo mag-iina. Sagot naman niya. Tama naman siguro tong desisyon ko, di ba? Mamaya ko na lang siguro to sasabihin sa kambal. Sasama rin po ba natin si Papa? Arata sa boses ni Anika ang lungkot kaya may kung anong kumurot sa puso niya. Hindi eh. Walang kasamang lola ninyo kung sasama sa atin ang papa ninyo. Palusot ko. Matagal po ba tayo doon? Tanong naman ni Anaya. Hindi ko pa masasabi yan anak eh. Sagot ko. Di na sila nagtanong pa kahit sigurado kung payag na sila kahit palabag to sa kalooban nila. Gaya nga ng sabi ni Tita pagkatapos ng babang luksa ni Mama, isasama niya kami sa Australia. Maayos na ang passport namin 3 kaya wala na kaming poproblemahin pa. Huwag mong kalilimutang tumawag ha? Bilin sa akin ni Lara. Tumango na lamang ako.
Wala ka ibang pagsasabihan nito, ha? Ani ko. Hindi dapat malaman ni Eros na alis kami ng bansa. Promise, wala akong pagsasabihan. Aniya sabay taas ng kanyang kanang kamay. Niyakap pa muna namin siya na isang beses bago kami pumasok sa loob. Have a safe flight. I love you. Sabi niya sabay flying kiss. Kambal, say goodbye to your ninang na. Pagkasabi ko noon, mabilis nilang kinawayan si Lara. Matapos yon, tuluyan kaming pumasok sa loob at kanina pa pala kami hinihintay ni tita. Let's go? Ani tita. Let's go na po. Excited na po ako sumakay ng airplane eh. Ani Anika. Pasaway. Nang makasakay kami sa loob ng eroplano, mabilis pumeso si Anika malapit sa bintana at katabi naman niya si Anaya. Tumabi na ako kay Anaya samantalang si tita naman nasa bandang gilid ko. Sinandal ko ang sarili ko sa upuan na magsimula ng umanda na sinasakay namin eroplano. Hanggang sa muli, Philippines. 2 years later. Mama, look! I got so many stars! Tuwang-tuwang pinakita sa akin ni Anika ang braso niyang punong-puno ng stars na nakuha niya. Wow! Good job! How about your sister? Baling ko naman kay Anaya na nasa likuran ni Anika. She got stars too. Lynn, show your stars to Mama! Utos ito sa kapatid. Dahan-dahan namang lumapit sa akin si Anaya. Pinakita niya rin sa akin ang braso niyang punong-puno rin ng stars. Very good naman ang mga baby ko, I said sabay pisil ng kanilang pisngi. Mama, we're not babies anymore. Nakakunot ang nung utos ni Anika. Okay. My angels na lang, Ani ko. Punta na po kami sa kwarto namin. Ani Anika sabay halik sa akin. Ganon din ang ginawa ni Anaya. Let's go, Lynn. Let's do our homework na. Saan nito sa kapatid? Habang tumatagal napapansin kong mas tara nagiging mahiyain si Anaya. Simula nung dito na kami sa Australia tumira. Are you okay? What's bothering you? Nahinto ako sa iniisip na magsalita sa likuran ko si Tita Let. Ngumiti ako at pilit saka umiling. Nothing, Tita. What do you like for dinner? Tanong nito. It's up to you po, I answered. Okay, ako nang bahala. Aniya bago ko tinalikuran at nagtungo na sa kusina. Naiwan ako mag-isa sa sala kaya't I decided na puntahan ang kwarto ng kambal para silipin sila. Malawak ang ngiti ko na makarating ako sa tapat ng kwarto nila. Ngulit nang akmang bubuksan ko na ang pinto, napahinto ako nang marinig ang kanilang pinag-uusapan. I miss Papa so much, boses ni Anika. Me too. How is he na kaya? Did he miss us din kaya? Parang may kanong kumurot sa puso ko nang marinig ko yon. Sobrang sama ko nilang bang ina dahil nilayo ko sila sa papa nila. I thought mas makakabuti kung lalayo kami, hindi pala. Of course, he misses us. Ika naman ni Anika. Napatakip ako ng bibig ko at piniling lisanin ang silid nila. Nang makapasok ako ng kwarto ko, hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Ma, tama pa ba tong ginagawa ko? Hindi ko kaya makita ang ganitong kambal. Masakit. Sobrang sakit para sa akin. Sa mga lumipas na araw, madalas kong narinig sa kambal kung gano'n nila kamiss ang papa nila. Ngunit gustuhin ko bang umuwi kami ng Pilipinas? Hindi naman po pwede dahil may pasok ang kambal. Tsaka wala kami sama mag-aasikas Tita Let sa flower shop niya dahil wala pa siyang nahahanap na po pwedeng ipalit sa akin. Dapat nandito na kayo bago ang kasal ko. Ha? Ani Lara mula sa kabilang linya. Isa rin to. Ang dami nangyari sa buhay niya nung wala ako. I thought sila na talaga ni Arnold, pero hindi pa pala. Totoo pala yung sabi-sabi. Nagaan naman katagal ang pagsasama ninyo. Kung di kayong nakatadhana para sa isa't isa, baliwalang lahat ng yon. Hey, are you still there? Natauhan ako na marinig ko siyang magsalita muli. Yeah, kailan ba ang kasal mo? Tanong ko. Hindi pa nga namin alam kung kailan eh. Napatampal naman ako sa noo ko. Wala pa palang date. Tapos pinapauwi mo na kaagad kami? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Okay, fine. Just text or call me kung kailan, She said yes, kaya binaba ko na agad ang telepono. Mama, dinner is ready na po. Dinig kong tawag ni Aistin mula sa labas. Nilagay ko muna yung cellphone ko sa side table at pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto. Your birthday is coming. What's your plan? Napatingin ako kay tita. Ano nga bang plano ko? Wala. Simple celebration lang po siguro, I said. Si just nod at kumain na lamang ulit.
After we eat, si tita nagpresentang maghuhugas. Gusto ko sanang tulungan siya kaso ang sabi niya kaya niya na mag-isa yon. Kaya naman lumakad ako papuntang kwarto ko para makapag half bath na. Nagbibihis ako nang marinig kong tumunog ang cellphone ko. Napaawa ang bibig ko na makita ko sinong tumatawag. I was about to answer the call na bigla itong mamatay. Bakit sa tinigal-tagal ng panahon? Ngayon lang niya naisipang magparamdam. Ano naman ang dahilan niya at bakit napatawag? At hanggang sa pagtulog ko ang tanong sa utak ko. Happy birthday, Mama! Nang nagsabay ng lumundag, ang angal ko sa kama ko. Thank you, my beautiful angels, I said and kissed their cheeks. Let's go outside na po. Hila sa akin patayo ng kambal. Magkikilamos pa sana ako kaso mabilis na akong hinila ng kambal palabas ng kwarto. Happy birthday, Iha! Bati sa akin ni tita sabay yakap sa akin. Here's my gift for you. I'm sorry kung yan lang. Ani tita sabay bigay ng parihabang box. Naku si tita, nag-abala ka pa talaga. Thank you po, sabi ko at niyakap ulit siya. Halina kayo sa kusina at baka lumamig na yung niluto ko, ani tita. Na makapwesto na kami, nagdasal muna kami bago kumain. At nang matapos, nagsalita ulit si tita. Mamasyal muna kayong tatlo at mamayang gabi na lang tayo maghanda, okay? Wika ni tita. Kayo mag-iin na muna mag-celebrate ng birthday mo, she added. Tanging tango lang sinagot ko bago sandukan na makakain ng kambal. Pupunta po tayong mall? Tumango ako at labis silang kinatuwa. Kaya bilisan nyo na makaalis na tayo. Kanina pa kami libot ng libot dito sa loob ng mall. Parang walang kapaguran tong dalawang kasama ko. Twins, can we rest for a while? Masakit na ana pa ng mama kalalakad eh. Hindi ko na kinaya at naupo na ako sa bench. Mama, pwede po kaming bumili nun? Turo ni Anika sa stall na gumagawa ng cotton candy na may iba't ibang klase ng design.